Nasa 20 tropical cyclone ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon ayon sa Pag-asa. Kaya naman tuwing may bagyo, kasama sa minomonitor ng mga eksperto ang banta ng storm surge at tsunami. Pero what if may device na kayang makadetect niyan sa bansa? Tara, tunghayan ang teknolohiyang first of its kind sa bansa. Tara, let's change the game! Tuwing may bagyo, bukod sa banta ng storm surge o abnormal na pagtaas ng level ng tubig sa karagatan, binabantayan din ng mga eksperto ang banta ng tsunami o ang serye ng malalakas na hampas ng alon buhat sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Ang taas ng along dala ng tsunami maaring umabot na mahigit 5 metro ayon sa Pag-asa. Pero ang tanong, may paraan na ba para makapag-detect ng tsunami sa bansa? Sagot na yan ng Project Dagat. Short for Deploying Acoustic Guardians for Advanced Tsunami Detection. Developed by University of Perpetual Help System Delta Las Piñas faculty, students, and industry partners. Gaya ng DOST, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. First of its kind sa bansa ang teknolohiyang ginamit sa Project Dagat na nakatanggap ng 16 million pesos funding mula sa DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. Ang una naming napiling project is disaster mitigation, which is tsunami detection. May impact sa akin kasi yung nangyari sa Yolanda catastrophe. So talagang nung panahon na yon, nag-isip talaga ako ng maitutulong natin sa community. At 2.5 years na naming dinedevelop tong project na to. Itong project na to really addresses helping our communities and at the same time helping the nation. Binubuo ng 2 pangunahing sensor ang proyekto. Ito, Martin, yung tinatawag nating tsunameter, na ito yung pinaka-main platform or main body ng ating project. Inside that, meron tayong 2 sensor, pressure and accelerometer. Then, yung 2 sensors na yan ay merong ding capability for artificial intelligence. Kasalukuyang nasa first phase na ang proyekto na na-deploy na sa Cavite for pilot testing. Ideally, kailangan mailubog ang device up to 100 meters at 2 kilometro ang layo mula sa shoreline. Pero dahil nasa initial phase pa lang ng testing, naibaba ito sa 30 meters underwater. Access via nanosatellite and terrestrial communication ang data na maibabahagi in real time sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno. Yung information na yan, ginagather mula dun sa accelerometer at dun sa pressure sensor, dinadala dito sa acoustic transducer. Yung information naman po na ibinabato niya, napupunta po dito sa ating main database o yung web app. A game-changing device para mas mapabilis ang ating disaster response at para mas mapaghandaan pa natin ang mga sakuna katulad ng tsunami. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Navarre, changing the game!